Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Live sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Pati ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunat pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife, Jose Ray Bipon, a seaman by profession, and attorney Emmeline Arboleda Bipon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Alboleda and Bipon, or Dad's Farm in Barangay Urgia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emily decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, biglang niya ang nagtulog sa akin na mag gulpi untat sa pag pagkaw
OFW pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko nga at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga mabuntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanon nga kakao ang matamat na dadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon na ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito na umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa pa din is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito ko na-appreciate ko din ang mga seminars kay kadamo-damo. Damo-damo ko na tunan. Aside from that nga, hindi ko ya nagdako sa uma. City boy ako ya. So wala din ko idea. Ang DA lagi na nakahatag sa akon sa basic knowledge. Kada dito man nag-umpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang na mambal natin na doon napilitan lang, kundi na nagustuhan ko din kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Kag ang DA, madamo na sila sa pangatag sa akin ng mga sa amon na pag-harvest, dining mga tree namon, ang mga water impoundment namon, dining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, may mga ginahatag sila ng mga abuluman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or even cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in copies are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong adlaw sa aton mga tagpalamati, sa aton mga viewers via online sa Facebook live streaming, sa aton mga farmers, sa aton mga people, sa aton aton mga agricultural technician, ang aton mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist ng Subuman, ang aton city agriculturist. Ginatamihan man akon ang Regional Executive Director sa DA
Western Visayas Director Dennis Arpia, kag ang atong mga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sardina Bicuelio, and for Operation and Extension sa ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton, maayong aga sa ating tanan. Isa na naman kaadlaw, panibagong mga impormasyon ng ating mga diskusyonan, ini may kaatanan sa pinakabago, pinaka-latest na mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Ibalaw natin, isukin na natin sa ginatong episode ang NMIS. Galing pa last year, tugtog subong, galing subong, bago na naman yung adlaw, ibalaw natin ang pinakabago na naman ng mga panugyan o kung mga advisors sa pila sa mga kaupod natin ng mga visual speaker sa ating programa subong nga aga. Pag-iistoryahan natin, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arthur A. Bacong, Sir Eugene Mark S. Atlas, and si Ma'am Chenely M. Campbell. Sir Ma'am, greetings sa ating mga viewers. Good morning sa tanan. Wala sa ating mga tagpalang. Ayun. And yes, umpisa na natin ang ating interview ang natin yung upload for the ano ang pinakabago ma'am na meat safety campaign na tinggol sa NMIS 6 at pinigyan pa rin tayo. Good morning. Sa gihapon, National Meat Inspection Service nagpadayon sa implementar sa food safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering and to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mga gingandak ang meat safety awareness seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sa August 6 sa LGU Putokan. Ang mga dealer, traders, vendors kag handlers na naging sa merkado kay roadside vending. Yes, nice natin mga ano naman ang tema at yun sa ating yung promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6. Subong naman nga na 2025. So aside from the eat safety awareness advocacy seminar na naman dito ni Ma'am April, meron po kami tinatawag ng safety consciousness week which is actually ginaganap po the third week ng October. And actually this is a month-long, month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng permit inspection training. Tapos sir, bali, inatuloy natin sa ila pag ang animals mag-uwi pasulod sa atong na maikatayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free, healthy ang animals, sir. And talking about seminars naman for the orientation, ano ang mga seminars at orientation events na tutumbak sa NMIS speech para naman masabi ng mga league members at mga market members. So yung ating meat safety advocacy seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So isang po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operation na ipakanda kanila. Ang may key topics natin, specifically sa food safety, NMIS 6, halina sa ating mga local operators. Okay, sir. So, bali nakabaton man sa pinaka-plaque of appreciation kag recognition sa NMIS sa ating mga local government units kag amon ang mahatag din sa aton sa mga technical assistance sa mga meat safety advocacy nga na tender natin sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive na role sa NMIS 6 ng pagpatuman sa hygienic handling at slaughtering protocols sa Iloilo kada sakman? Sir, actually sir, hindi lang sa Iloilo, sir, kagaklan, kundi sa ibang pagginagawan sir, like sa Guimaras,
Antique, sa may dumaraw, sir, hindi man pagod gabahin sa panay, sir, nagkakanda kita sa ating mga safety advocacy. And ngayon, paano natin monitor something naman is pagsunod naman nila sa meat establishment sa Food Safety Act o ang ating RA 1061 o kung meat inspection code sa Business Visayas. So, sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So, kami po, Sir June and April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments. So, pag sinabi po natin accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat depot center. So, meron din po tayong tinatawag sir na Meat Safety Quality Assurance Program kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard, operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point kung saan po make sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. When we will experience ng mga officer, ang mga pang-natin exams. Kung for example, may violations of meat establishments sa NMLS 6 jurisdiction. Well, so based sa atong inspection code in the Philippines, mayara kita mga penalties, imprisonments na implementan at ginabasihan tungkol sa mga violation. Halimbawa sa mga violation na so pag ang hindi kita iyaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali magkarga kita sa hindi accredited na meat inspection vehicle, kagiban pa sir. Yes, awag naman sa pag-house ng NMLS or proper meat inspection. Ano ang mga public advisories natin na ibagawa sa NMLS 6 ma'am para sa ating mga consumer? Bali, sa Subuang Padayon, kita nga nag-conduct sa meat inspection at advocacy seminar sa mga kagamdahanan. Kung sa diin din sulit-sulit na naman hambal sa mga manugbakal sa karne na dapat siguraduhin nila na may naka-display na MIC ang sa ating meat inspection certificate para sa local products, kag OMI, Certificate of Meat Inspection sa imported. Kag siyempre, dapat i-check nila na ang mga baboy may tatak dun sa slaughterhouse para sigurado nag-agiin sa atong slaughterhouse kag na-inspection sa deputized kag authorized na itong meat inspector. Yes, and ano naman ang ating mga efforts sa NMLS para makabasa po natin ang digital transformation para sa MTV registration system o for net inspection work. Okay, sir. Bali, as of now, sir, sa hanggang sa MTV registration system, as of now, manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house under development pa. And actually, sir, may ara na si NMIS na running na system, which is NARIS or National Inspection Service Accreditation and Registration System. Amon sir, sa ano naman na, so sa mga meat establishment natin, amon na ang sa ating mga meat establishments ang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sa mga license to operate, sir. I'm very curious kasi paano naman yung implement sa NMLS 6 ang world contains ang work na niya sa antimicrobial resistance o AMR sa communal diagnostic. As laboratory focal, ang Human Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan na accredited meat establishment.
sa bulid sang plant officer kag deputized inspector naton, nag-collect kami sang sample sang intestine nga may fecal content halin sa manok, baboy kag baka. Kaya ginsubmit naman inaasa sa Central Meat Laboratory agad na i-process nila ang testing. Tapos ang result ginapadala balik diri sa amon kaya ginahatagan namon copy ang atong mga establishment. And the last one na lang, ano ang mga ginaset na long-term goals o target sa NMIS para naman yung food safety at meat inspection sa masunod na mga Pinoy? So, isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment or double A. So, pag sinabi po natin single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and farms na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ang maging double A standard po sila, which is semi-automated na po yung kanilang facilities and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung establishments nito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Yes, very much mga kadis. Nabagyan natin ang ilang mga updates sa latest mga progress, especially sa ating National Meat Inspection Service dun sa Division 6. And pinapasalamatan mo natin ang ganito mga resource seekers sa mga aga na nag-hatag na nag-share sa mga individuals na makalato sa ating mga local mga stakeholders dun sa Western Visayas. Sa musunod naman ng episode, palibago na naman ang topic ng ating pag-ispalhan kahit makautos naman natin ang pila ng mga key officials at mga personnel sa mga kailangan ng cash agency sa Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwat, si John Tabulario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, maayong aga sa ating lahat. Visiting Calamansi orchards of Mars, its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left. And today, its story is being rewritten. Sa Ulaya, ang alam nga production sa kalamansi, syempre, gamay akong sa subong ay isang maya ng dapila kami ng kapuno. Kanda yun, ang ano, yung mga hindi makasama sa kalamansi, ang nagyapon ang ginadala sa Bacolod, kaya ginadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin nga nag-aamat-amat siya namin ang income tungod na daw damo naman ang nakabakal tungod na damo naman sa mga production sa kalamansi dito sa Guimaras. Di ano na mga processing nga production damo na nga na-expand kami na sa nga ganun ka nakita mo namin na ang income during sang season tapos damo man ang naga-bakal damo na nga maka-income man kami kan mabawid man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang kalamansi grower
almost na 7 years and starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tsaga, tapos sa dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila. Compare now, kailangan may technology bago na technique na mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya San Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila kag amo na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya San Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embrace better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag mahatagan man sila access sa market kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka pharmacy processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Na-inspired din sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan at hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan maka-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa ating income. Aside na ang kabataan, makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS
continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sa naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang ginawa ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sa specific na peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magkakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Ang amo na siya ang isa ka nakugid nga challenges na ginatubang sa aton ng calamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, pinapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and FCCIPO na sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang mga benepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa calamansi growers is direct na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, kaya ginabaligya na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, because it also has a research and development component, and the LGU is visibly and serious about this project. And I think it's just the right for the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies. Its benefits to farmers and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and mentoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month, from the national office, the visible team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, providing technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program
at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkuko. Sa dulo ng taon, lumaw ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkuko lamang. Yung bago ko dumating yung sir mo dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga. Lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang conquering. Si ano sila pamamalot. Sa una, paray. Mais. Dapat lang na sa umana, mais. Yung andag na, yung magaling. Ang panawagan mo sa mga konsumo, kung nangayos nila, hindi ba panda. Kung mo lang kaya nag-beneficio na kung makatulog to doon. Mo dahil buhay na sa pagkabuhay. Kaya kung may mga hilig na sa nawa at sa mga training niya na ang pagkakulito sa mga parang kursos. Tingnan. Hindi lang kayo sa mga araw. Hindi lang masalita mo mula yung mga kami iba tuwa na sundan mo ang kita mo. Kaya paglakad mo kami sa akin. Ano daw kaya ito lang Santos na tandaan ko doon mga ginagawa namin ito na makabulig kaya mo ito mga kami nanda. Kaya gusto ko i-good na anda ko. Ang presada sa ulo sa ron. So, lain na sabot sa himbuligan ng pagtulog ba? Kaya na mga kanin, mga kawin ng kokonanin dyan. Tulo ka rin ng mga protas ng kanin, mga pinya, mga kawin doon. Marindan doon kami. Ay, nag-aanyad kaya isipan mo mga tanong ng nag-iwan. Nakikita mo ba na ang kinaalam na dito sa inyo sa karoon makabulig ini siya o hindi siya makabulig sa mga klase ng kabulig Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ikaapat na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. po ako naging OFW, naisip ko, wala na sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya lang nga, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtanong ko, galing ko, syempre, ang tanong ko, yung gulay na sa tanan, sa barangay, ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako kakatanong kung doon ko gusto. Gud ako, nag-proceed ako, after ko nag-OFW, nabalik gud ako sa area ko. Na kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tuyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na
tanim sa mga produkto ba, mga fruiteries. Di sa akin wala nang problema kasi ako gusto ko magtanim na magtanim. Di nabatan ko ang project sa SLRA until wala gano'n naka-ano na ako, naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na doon sa naibigay sa akin, sa mga kinawala sa kapang balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Ano nga, dako din ang pasalamat ko sa SLRME na amat-amat. Kasi syempre, hindi naman din ka dako ang doon tayo sa SLRME, pero amat-amat, nag-iara, nagalang sa mga soccer, pero expand namin hasta na until sabihin hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang kasi siyempre kung hindi lang kung soccer ano lang po ang ginabigyan namin sa ganyan naman para naubos namin 10 hectares bakit dito sa nagulog sa akin sa mga training sa mga contouring sa mga about sa mga eco na farming dako good actually sa processing sa aming mga seminar nakaano kami sa processing sa mga prutas about sa pagbubo sa chocolate from cacao fruits saging to banana chips tapos sa kalamansi juice dako dito sa naibulog kay actually adapt ko kaya ginahilo ko diba para sa mga bata dako nabulog ang sa isa lang yung mga tublo din sa akin about sa contouring kung gaano kalayo kung paano nagtanim paano mo maalagaan ng isang puno like banana dako dito na naibulog sa akin kung saan yung magwao ng soccer saan gaano kadako kagat pinakabulan ang na sa saging dako bigaya kaya nga gusto ko rin may pagkakataon na gusto ko ibulog ko sa iba ang kaalaman ko nga willing ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRE dapat ko na ngayon din tublo sa inyo dapat hindi mo na nga sa isipan sa puso mo dapat para na sa i-apply mo sa inyo na pangabuhi na kung ano yung natutunan mo sa tublo sa SLRE. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkabubo. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga masasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas-tapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, pero bago sa pag-farm kasi may content na tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pag-mamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa punto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay ko na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-differensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi ko yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, basta 2,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na, so, ang itulong din sa akin, sa training, mga trainings, kung paano magiging manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil din sa project, tsaka tulong ng gobyerno.
mahirap sabihin na wala kang phone. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa'yo naman na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko, nakapagpatayo, malaking naitulong sa akin ng project namin kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko nakapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Ganitong higit pang ipaguyod ang inisyatibong ito na ipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan. Kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Pulbog kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat na nakabulog sa ilang pangabuhi. Makita na naman sa ang ilang sitwasyon sa amat-amat ilang balay, nag-aarasinso. Kay gabos man na naman sa testimony sa among farmer mo kay kada isa gina-interview naman. Nila ka gabos sa naman sila ma'am weekly ang amon nga DSWM monthly. So makita din naman ang improvement sa amon ng mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, personally, ay nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They come back and forth. And we are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the truth is, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga itong contouring na ito at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcoco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsikla na pagpagawa ng bahay because yung ibinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-DSWM department dahil po doon sa protein po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung buwan namin, pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 24 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, nahigit mga 50,000 yan, ang income yan. Maliit lang nga yan, kasi kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa DSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yan yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos in-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko, doon may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat ng farmer sundin at gagayahin yung project ng HLRMO, lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit kunting area lang, kahit hindi umabot ng isang hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa anak buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungunan sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patulong sa sustainable at environmental friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangay. So, pagod ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa.
Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers. At kami nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, at pinakamaganda niyan, kung mag-uusap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang pinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay yung pagtatanim. Okay? At dito ko binubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nalugyan ng aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we are able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dahil sa laki ng hawak, sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi naman binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa Tapas. Magbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hindi ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at kultural. Pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.